So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about the Trinity and creation, our new series, and our scriptures all about Genesis chapter 1, verse 1 to 3. So, NI version, in the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light," and there was a light. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito ay nagpapakita ng simula ng paglikha ng Diyos sa lahat ng bagay. So, ang Diyos Ama ang nag-utos ng paglikha, si Jesus ang kapamagitan sa proseso ng paglikha at ang Espiritu Santo ang nagbibigay buhay at nagpapanatili ng kaayusan sa nilikha. So ipinapakita ng mga verses na ito ang pagkilos ng Trinidad sa simula ng lahat ng bagay. So dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is the Father created all things. So, dito sinasaad ang Diyos Ama ang nagsimula ng lahat sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at salita. So, alam naman natin na lahat kung ano ang bagay na meron tayo, mapalupa man yan or langit, siya ang lahat na gumawa nito sa ngalan ng kanyang kapangyarihan at makapangyarihang salita. So, second is Jesus was the agent of creation. So, si Jesus ang nagsagawa ng paglikha ayon sa 1, chapter 1, verse 3 na nagsasabing walang anumang bagay ang nilikha kung wala siya. So, dito sinasabi lang dito na kung wala siya, wala tayo, wala tong mundong to, wala tong kinikulusan natin. Dahil alam naman natin na siya lamang ang gagawa nito dahil siya lang ang may kapangyarihan para gawin yon. So, last teaching is the Spirit gives life to all living things. So, ang Espiritu Santo ang nagbibigay buhay at nagpapanatili ng lahat ng mga nilalang. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is study the doctrines of the Bible. So, mahalaga ang patuloy na pag-aaral ng mga aral na Biblia or ng Bible upang lubos na maunawaan ang ating pananampalataya. Dito, lagi kong sinasabi na kahit magbasa ka ng Biblia, kung hindi mo naman to ina-apply or iniintindi is wala din. So, bago ka magbasa ng Biblia, humingi ka muna ng knowledge at wisdom kay God para gabayan ka niya sa pagbabasa, pag-unawa at pag-a-apply ng mga Bible sa buhay mo. So, second is learn to explain the difficult teaching of the Bible. So, kailangan nating matutunan ipaliwanag ang mahihirap na bahagi ng ating paniniwala tulad ng Trinidad upang maging handa sa mga katanungan. So, last application is understand why you believe what you believe. So, ang pagnunawa sa ating paniniwala ay nagbibigay ng kalakasan sa ating pananampalataya at kakayahan na ipagtanggol ito. So, dadako na tayo sa ating last part, and our last part is discussion, and our discussion talks about why do we have to understand what and why we believe. So, mahalaga ang pag-unawa sa ating pananampalataya upang maging matatag tayo sa harap ng mga hamon at maling turo. So, kapag naiintindihan natin ang ating paniniwala, mas magiging buo ang ating kumpiyansa na ipahayag at ipagtanggol ang ating pananampalataya. So, ang malalim na pagkakaunawa or pagkaunawa ay nagpapalalim din ng ating relasyon sa Diyos at nagbibigay sa atin ng kakayahan na mas masunod ang kanyang kalooban.